Susungpa pa sa Tagalog, liddig naman po kung tawagin sa norte or sa aming mga Ilocano na nakukuha sa mga palayan or matutubig na lugar. Napakasarap nga po nitong pang-ulam. Lips to lips sabi nga ng iba dahil kailangan mo muna itong halikan bago makuha ang laman. At bago lutuin, kailangan lang itong malinisan. Kaya tinubigan ko lang ito ng pantay sa laman dahil iiwan ko ng magdamag upang malinisan ang laman. Ilabas yung putik sa bituka at tinakluban. Kinabukasan saka ko ito binalikan. Tinanggal ko yung maliliit at yung mga walang laman. Kasama yung mga patay dahil kapag hindi natanggal nakakasira ng gana kapag nahigop mo ito at may ibang amoy na parang yung suso ni kaka na isang linggong hindi nahuhugasan. Isa-isa ko itong pinutulan ng buntot na sa ganon madali na makuha at pumasok ang mga gagamitin kong pampalasa sa laman. Nakakainip nga lang pero kailangan ng tiyagaan dahil mas lasap ang sarap kapag pinaghihirapan. Kayo, di ba hindi naging pangmatagalan? Nakuha lang sa mabilisang ikot ng baso natapos din kinabukasan ng mahulasan at saka ko lang ulit ito hinugasan. Pinakuluan ko lang ito saglit upang maalis yung hindi kaaya-ayang katas at saka ko hinango mapalamigan. Saka ako naghanda ng mga pampalasa, luya at pampaasim na bunga ng sampalok saka tanglad. Dito panalo na ang sabaw dahil subok ko na yan kahit sa 3 sangkap lamang. Naglagay lang ako ng pampaalat na bagoong sa pinakuluan kong tubig na pangsabaw kasama ng sampalok, tanglad, luya. Pinasamahan ko na din ng spring onion saka pampalasa. Inilagay ko na din yung suso dahil nabanlian ko na. At saka siling panigang. Isang kulo na lang yan saka panghuli 2 kalamansi na pangdagdag asim at upang mabalanse ang lasa. Sa mga katulad kong laking bukid sa gantong pang-ulam masaya na. At maliban sa parang ito, saang luto mo pa siya natikman na tumatak sa iyong isipan. Saka ko hinango dahil masarap ihain habang mainit pa ang sabaw panlaban sa bahay. Kain na po habang mainit pa yung sabaw. Nais ko ibalik ama at napakabuti niyo po sa amin ng pasalamat. Basbasan ito in Jesus' name. Amen. Good na. Aw, kapit ho yung asim. Tanggalin ko itong tanglad. Ramdam ko ho yung bagsak ng sabaw sa sikmura. Kumapit ng gusto yung sampalo. Kita nyo naman po, durog na durog. Hindi na ho ako naglabas ng mga sausawan, isda, side dish. Dahil dito sa ulam na to, kompleto na. Ito na lang ho pala. Stick. Kung sakaling, ayaw nga sumama. Gimasin mayang. Ayun nga, ayaw na sumama. Yung sabaw niya, wala nang amoy, wala lasang putik. Gawa nga ho nung prosesong ginawa natin na paglilinis. Kaya malinis siya sa higupin ng sabaw. Masarap.
Ah. Ito na lang kung sili at saka yung sibuyas ang aking pinakagulay. Naputol ho yung aking panungkit. Kaya gumawa ako ng bago. Medyo may kahirapan pa rin, no? Kahit may butas na yung kanyang puwitan, no? Sabi nila, higupin mo daw ng kaunti dito sa banata ng higop sa kabilang dulo. Subukan natin. Yan. Ano pala yun? Ito, wala. Kasi pag nakapasok na yung hangin, may lagusan na. Parang na lang kakabagid sa kahihigop. Pero may nabibili ako sa probinsya, yung maliliit. Nung umuwi kami. Susong bakal yata kung tawagin yun. Pag hinigop mo talaga, pag pinutulan mo sa buntot, sama. Ito, meron pa rin ayos sumama. Kapag napalaki yung butas na dito, pero ang sarap. Wala pa yata ako sa kalahati, ah.